kasi naging speaker dahil pinsan siya ng Pangulo. Wala nang conflict of interest. Dati noon sa Kongreso, kung relative ka ng presidente, medyo nag-excuse ka para walang conflict of interest, may delikadesa. Pero ngayon, as is. Pero ang sense ko, merong click dyan sa Kongreso na dinidiktahan na si Speaker. Na, o sige, gagawin namin ito, maalis lang natin si Vice President. So ang objective ng House of Representatives ngayon is to get rid of one person. Apparently, that person is the Vice President. You just cannot remove the Vice President. You can remove via impeachment. Pero anong kanilang charges? Na balitaan natin habang palapit ng recess, nagmamadali. Meron daw form, meron sila daw ang magpa-file, meron na daw silang boto. So ang tanong ko, ba't hindi nyo final? Kasi wala silang smoking gun. Pansin mo ba yan, Prof? Oh, Admar, alam mo, nagulat ako doon kay Glomer. Sa tingin ko, yung Committee on Good Government and Public Accountability talagang naghanap na ang palabas kasi siya yung star witness eh. Kilala ko yung Glomer. Kung titingnan mo yung background niya, sabi nga nung isang congressman, 40 years ka na, hindi matutulak kabigin ang iyong experience. Pero doon sa 40 years, siguro tingnan ng public kung sino siya talaga. Kasi all of a sudden, biglang lumantad na retired na yan, nabigyan naman ng maayos na paglabas sa DepEd. So nagulat ako na, kasi yung iba na nandoon, puros incumbent pa current. Siya lang yung hindi. So bakit siya napili, no? So makikita natin may effort to look into it. At kung titingnan mo yung privilege speech nung congressman, it was all about OVP. Ngayon may DepEd na. So yung committee yon talagang naghahanap ng mga potential na pwedeng maging complaint, maging articles of impeachment. Yun yung lumalabas na napaka-klinaw. Oo, tama ka. Kasi ang mga pagdinig na, matagal na pong nagbitiw bilang Education Secretary si BP Sara. Diba? July ata yun. No? Tapos, OVP, budget ng OVP dapat yung pag-uusapan. Yet merong ganyan ang issue sa ibang ahensya na naman. Pero bakit hindi nila inimbestigahan yung naging privilege speech ni Senador Joel Villanueva patungkol dun sa education, yung sa laptop? Diba? So makikita mo talaga may pinapaboran. Ang nakikita pati natin dito, dalawang track na, isang impeachment, at dahil hindi nagkakahalo-halo na impeachment, resignation. Biro mo naman yung mga freshmen nagkita na mag-resign. Sa tingin ko, kailangan nila mag-brush up sa Constitution, kailangan nila mag-brush up sa mandato ng Vice Presidente, at kailangan nilang pag-aralan ano ba yung circumstances na pwede mag-resign. Maling-mali yung ginawa nila. Pero kung titingnan mo rin, hindi mo maintindihan kasi kung saan ang direksyon nito dahil naubusan sila ng oras. Di ba, recess na sila. Ang balik na nila November 4 para ipasa yung budget. At pumapasok na tayo sa political season simula October 1 hanggang 8 kasi magfa-file. Alam mo, ang napakahirap dyan, Admar, pag ginalaw pa nila ito at pinagpatuloy nila ito, magiging campaign team yan. Sa tingin ko, kailangan nilang pag-aralan yan. Kasi the moment na birahin mo pa ng birahin ang Vice Presidente,
in a campaign season. Sa tingin ko, ang base niyan lalong tumitibay at lalabas. Mhm. Matagal na rin po kayo, nakapagtrabaho na rin po kayo diyan sa Kongreso, tama po ba? And sa Kongreso din ng Amerika. Oo. Itong gawi ng ng nasa Kongreso ngayon, masasabi mo ba na parang anong nangyari? Bakit 'di ba maraming mga nakilala na mga ah, politiko, mga mambabatas na nakilala sila dahil sa galing nila, talagang kung magbusisi talaga ng budget, magbubusisi talaga sila. Nandun yun, talagang matalino sila sa paghimay ng budget. Pero ngayon parang naiiba eh. Parang iba na yung parang naging gawi ng ano ba? Ano masasabi mo, Prof? Sa ngayon at saka noon at ano na ang nangyari sa ating Kongreso ngayon? Alam mo, Admar, tama ka, no? Yung anong nangyari? Alam nyo ba yung rules? Una, dun sa rules. Kasi lahat sa Kongreso, natatandaan ko noon, no, nandun pa si Senator Miriam Defensor Santiago, sabi niya sa neophytes, huwag kaagad kayo mag-deliver ng privilege speech, huwag kayo kaagad mag-engage sa seniors, kasi mag-aral muna kayo. Ano ba ang batas? Ano ba ang precedence of motions? Pag tinignan mo sa House, parang walang ganun eh. Kahit nga yung referral, nagugulat ako. Biro mo, dati noon, single referral lang or joint. Kung may pondo na kailangan sa appropriations. Pero ngayon, biro mo, ilan yung referral, tapos nag-create pa sila ng Quad Committee. So, ibig sabihin nun, ang Quad Committee ay isang special committee. Samantalang yung 4 na committees na bumubuo sa Quad ay standing committees. Meaning yung standing, traditional committees yun. Hindi create for a definite purpose. Yung Quad tuloy, lumalabas, isa pa ring witch hunt para kay Presidente Duterte. So meron kang Quad na para kay Presidente Duterte, sinusubukan nilang isama si BP, hindi nila maisama-sama, nag-create ngayon ng, hindi nag-create, refer sa standing committee. Alam mo, Admar, ang surprise dyan, yung Congressman Joel Chua, na-appoint lang yan ng September 2024. September 3 to be exact. Samantalang yung privilege speech ni taga Manila rin, Congressman Valeriano, September 3, nagsalita. So kung titingnan mo, talaga may kumukumpas. Ilagay natin doon, mag-speech ka, i-refer natin doon para buksan yung inquiry sa Vice Presidente. So, pag titingnan mo ang House of Representatives, talagang stage siya to put down, to look for potential issues against the former president and the current vice president. Kaya magugulat ka sa nangyayari at parang walang control na si speaker. Kasi paano mo yan makokontrol? Karamihan na nasa Quad at nandun sa good government, kung titingnan mo, may parehong mga members na panay ng attend eh. At yung Quad ay naka-7 meeting na, yung good government ay naka-3 meeting na. Ang bilis. Samantalang ang traditional time para sa policy review, mag-refer ka ng legislation doon, ang tagal bago ma-schedule. So ito, mahalata mong binibilisan. Opo. Pero dito muna tayo sa siguro nabigla rin ang mga kongresista, first time siguro ito nila. Kasi alam natin, pag panahon ng budget season, lagi kong naririnig ito. Alam ba, may makausap ako sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na kumbaga, hinahinay muna tayo kasi budget season ngayon. Baka parang at mercy sila. Kumbaga parang andun yung pagpanahon ng budget season, lalo na sa later part ng taon. Parang sila parang hindi mo na nila babanatan. Kumbaga, parang ang taas ng tingin ng mga sumusuri sa mga batas, no? Kasi kaya nilang ipasa, kaya nilang harangan, kaya nilang gipitin ang iyong budget. Pero, hindi ito naramdaman natin kay VP Sara. Kumbaga,
meron siyang mga proposal, panukala para sa kanyang opisina sa Office of the Vice President. Siguro first time ba ito na inaubayan na niya sa Kongreso yung magiging kapalaran ng kanyang proposed budget. At kumpleto doon, kumbaga, maiintindihan mo nga na, kayo nang bahala, hindi ko na didepensahan, kayo na hang bahala. Pero itong Kongreso, panay yung na bakit dapat kang humarap, dapat ganito, ganyan, hindi pa ba sapat yung dahilan na yon. So doon muna sa ito ba ay first time na nangyari? At nakikita nyo po ba may paglabag ba dito? Or malinaw naman doon sa sinabi ni VP Sara, ang lahat ng mga nais niya mangyari at naaayon naman sa mga polisiya o di kaya sa batas, sa konstitusyon. Siguro, Admar, first time siya na ang VP, ang Vice President ang nag-invoke niyan. Merong isang instance yung sa TESDA na hindi umapir yung chairperson sa plenary debate. Mm-hmm. Ito kasi sa committee level pa lang eh. Mm-hmm. Pero babalikan tayo, binabastos ba niya ang House of Representatives? Hindi. Ina-acknowledge nga na kayo ang power of the purse. Kung paano nyo gustong katayin, i-chop, nasa sa inyo. That is a total statement in respect of the power of the purse. Kasi, ang point niya, bakit pa ako makikipaggigilan, makikipagsagutan sa inyo, sa dulo kayo rin naman ang masusunod. Which I think is a sentiment that is loudly shared by all the executive agencies. Kasi sa executive, di ba nakikita natin may DBCC, ang DBM nagsiset ng ceiling, tapos kinakat nila yung sinasubmit ng ahensya, tapos yun ay nagiging net. Pag net naman, yun ang budget ng presidente, which means it underwent a series of review ng DBM, kaya na-include yung ganung budget. So, alam mo, ang hindi ko maintindihan, nawawala yung role ng DBM. Kasi dati ang DBM talaga nagsasabi na, Your Honor, pag ito kinat natin, magkakaroon tayo ng problema. Wala. Outright, ang House of Representatives ang nagsasabi na, hindi, ito i-cut natin, ito i-align natin. Nakita natin yung nangyari last year. Nung nagkaroon ng unprogrammed appropriation, wala namang ginawa si DBM ni hindi nila rin-recommend ng veto statement. Nakita natin inalis yung foreign assisted program. Wala ring recommendation ng DBM for the veto. So, ako, binabalik ko yung kakulangan sa DBM dahil kayo ang nag-put together ng programa. Ibig nyo sabihin, hindi mahalaga ang foreign assisted projects. Di ba? Maraming kaguluhan ang nagawa noon. At nakikita natin, wala tayong projects na tinutuloy dahil walang counterpart fund. So ako, ang sense ko, first time na ang Office of the Vice President ang nagsalita ng ganon. Ang nare-recall ko si TESDA, hindi umattend sa plenary. May pagkakaiba ba yun? Wala. Ang nangyayari lang kasi sa plenary, sa dami ng members ng appropriations, parang umaabot na ng mahigit na 50, doon sa 350, merong hindi naka-attend nung hearing sa committee. Kaya sa plenary, mahalaga na naandun yung head of agency. Pero dahil sinubmit na nga at sinabing kayo na ang bahala, hindi ko maintindihan kasi traditional yun eh. Alam mo, ang Kongreso is steeped in traditions. Isang tradisyon niya yung head of agency na andon para sa plenary debate, kung may itatanong na andon, hindi maho-hold yung debate, di ba? At ang art of legislation is really compromise. So makikipag-compromise ka. Kunyari may isang probinsya, walang fire truck, walang mobile, talagang i-hold yung plenary debate sa DILG dahil humihingi siya ng mga kailangan ng kanyang lugar. So, pero kung anong galing na committee report sa Committee on Appropriations, hindi naman yun nagbabago na eh.
And again, tradition dictates na kung ano yung re-recommend, yun na yung ina-approve ng plenaryo. Tsaka Prof, tama nga yung sinabi mo, hindi naman na nambasto si BP Sara dahil kinikilala yung kapangyarihan ninyo. 'Di ba? Pwede kayo biruin mo, sila na ang nasa sa kanila na, 'di ba? Ang tanong ko nga, Admar, nung hindi nag-committee report, hindi pa committee report, parang sinabi ni Congresswoman Kimbo, ito yung ikakat. From almost 2 billion, di ba, bumaba sa 700 million at may mga items silang kinat. Hindi mo naman nakita ang Vice Presidente nag-appeal. So hindi ko maintindihan, anong issue ninyo? O kinat nyo na, di ba? Hindi naman nag-appeal, hindi naman humingi ng tulong. So, makikita natin sa Senado, pag pinatawag, kasi sa Senado, pinatawag na siya sa committee at ang medyo naging naipit doon yung libro, yung publication ng libro. So, titingnan natin sa plenary. Sinabi naman niya ang commitment niya na a-attend siya sa plenary. Pero, sinabi rin niya na at the end, pag nag-BICAM yan, yung House rin ang masusunod. So, essentially, alam na niya ang mangyayari. Kaya, yung sinasabi niyang handa naman ho kami kung magkano ho yung ibibigay nila, tuloy-tuloy lang ho ang serbisyo. Yun ang makikita mo doon, yung leadership ni VP, na kung anong ibigay niyo sa akin, hindi ako, kasi usually, di ba, ang tradition, parang magbibigay ka ng respeto, hihingi ka ng pabor, di ba? Yun yung, ang tawag doon, horse trading ang tawag sa kagaya sa OP, 'di ba? Mabilis lang na ipasa yung budget nila. Yung yung hindi kasama sa pagbusisi yung budget ng taga-busisi. Ibig sabihin, hindi nahihimay yung budget ng House of Representatives. Tradition din 'yon. Oo, Admar, tama ka dyan. Yan ang malaking problema. Kasi hindi naman na-represent sa committee. Noong 8th Congress, na nandun ako sa Senado, at noong 9th Congress, nasa House ako, pinipresent yung budget ng House of Representatives kahit na sabihin mong hindi kinakat, alam mo, walang amendment, pero pinipresent. At napapag-usapan sa so many sa PS, so many sa MOOE, may ganon. Pero ngayon, wala na talagang presentation. Kaya nga, diba? Ang tanong, sino ang taga-busisi sa taga-busisi? Sino ang taga-busisi sa budget ng taga-busisi? Dahil nga sa time-honored tradition, pwede sa kanila pero hindi pwede sa VP o VP? That's right. Ganun ang lumalabas. Kasi yung time-honored tradition yan, ang sa judiciary, hindi masyadong binubusisi dahil inter-branch courtesy. Pero pinag-uusapan. I remember there was a time si Chief Justice Davide, tinanong yun sa Senado, bakit ang mahal ng kurtina nyo? Saan ba kinukuha yung kurtinang yan? Pinag-uusapan pero hindi mo sinasubject sa sobrang inquiry because of the inter-branch courtesy. So, pero itong sa atin ngayon, hindi na pinag-uusapan ang Kongreso. So, hindi mo talaga alam saan nagagamit. Wala pa silang liquidation. So, kung titingnan mo, sandali lang, ang power of the purse ba, ganon? Tsaka endorsed din ito ng administration pa rin, di ba? Ng yes, DBM. nakasama sa NEP. Kasi yung NEP na yan, kailangan mong tingnan yung sources ng yung revenue mo. So kung kulang ang revenue mo, paano popondohan? Pero pag pinisent yun, nagpipresent rin kasi sa nagsasabit ng total budget Pag pinisent yun sa DBM, usually more often, ang judiciary at ang legislative, kung ano yung sinubmit, is taken as is. Tingin niyo po ba, ma'am? Tingin niyo po ba na nabasto sila or dahil hindi sila makagisa kay BP Sara kaya galit sila? Admar, hindi sila makagisa. 'Di ba? Hindi nila matanong ng kasi ang sinabi na niya na babalik ulit tayo doon ha. Merong accomplishment report na binigay sa kanila. Traditionally,
Ang bawat ahensya nagbibigay ng accomplishment report. Traditionally, may folder na binibigay ang bawat ahensya dun sa budget. Tapos, nung nandun siya, nag-present siya ng PowerPoint. So, ano pa yung... So, kung ano yung... At ang masama dito ay 2025 ang pinag-uusapan natin. Kaya nung unang harap niya, sandali lang, ba't ang tinatanong mo sa akin 2022? Diba? Maling-mali yun. At yun nga yung sinasabi ko, yung chairperson at that time, si Congresswoman Kimbo, was not able to control the exchange. Kasi inalaw niyang ilabas yung information sa Confidential and Intelligence Fund. Dahil sinabpina duces tecum lang nila yung dokumento, allowed na ang Makabayan Black to reveal. Bakit mo i-reveal yun? Hindi pa naman tapos yung pag-uusap tungkol dun sa notice of disallowance. Kasi ako, sa experience ko sa gobyerno, pag may notice of disallowance, yung meeting, kulang ng resibo, kulang ng justification, it's between COA at saka yung ahensya. Never yung dinidiscuss public kasi baka mamaya magamit, hindi pa naman final ang desisyon ng COA. Yun yung problemado ako dun sa inalaw. Kumbaga, by the name itself, confidential and intelligence, just because ang Kongreso nagsubpoena duces tecum ng dokumento, pwede mo nang i-release yung laman ng dokumento? Violation yun sa auditor code natin. Pero dahil sila yung mga congressman, again, yung power of the purse, yun ang ini-invoke. So, alam mo, maganda sigurong maitaas yan sa Supreme Court para once and for all, ano ba ang meets and bounds ng power of the purse? Ano ba ang paggamit ng COA findings, lalong-lalo na hindi pa pinal. Yun ang mahirap doon. Kaya nung nagkalat, kung ano-anong interpretasyon, siguro nung panahon ko sa Kongreso, walang social media, madali mong matago? Sagutin. Oo, ngayon, hindi na kasi kanya-kanyang interpretasyon. So yung 73 million, nung isang araw may nakita ako, ginastos niya in 7 days. Saan kako kaya nang galing yun? Ang pinag-uusapan lang naman sa 2022, yung nagastos ng 11 days. At clearly, parati nating ine-explain, pag nag-end of the year ho, at hindi nyo nagastos ang pondo nyo, in order for it to be a continuing appropriation, magre-realign kayo at magre-request kayo. Mahabang proseso yon. At yung mga tao sa gobyerno, kuminsan yung pera, dahil hindi mo nga nagamit ng tama, yun yung tinatawag na utilization, no? Naiipit. Ito, tinapos niya talaga. Kasi gusto niya, ba't ka naman hihingi ng confidential and intelligence fund sa Pangulo kung hindi mo gagamitin? Di ba maling-mali naman yun na humingi ka at natulog ka sa pansitan, hindi mo nagamit yung pondo. Siya nagamit na. Bakit nagamit? Dahil may program activities plan, yung PAP. Pero ang kapansin-pansin kasi dito din na Prof, lagi nilang ginigiit na kapangyarihan nila, ang pagbusisi, talagang pinamumukha nila. Pero nung time na binubusisi, kasi ang napansin lang natin, dito sila masyadong hardcore sa OVP. Noong merong mga kongresista na naging hardcore din sa ibang ahensya, abay pinipigilan. Natawa nga ako, sabi ko ganito na pala yung natin ngayon. Nakita mo yung nag-rap na si Congressman Garin para i-push yung gusto magsalita ni Congressman Wilbert Lee. Sabi ko, saglit lang, ang sabi pa nga nung nagpe-preside si Frasco na wala daw tumutol, diba? Sabi ko, ang lino naman ng pagtutol ng isang kongresista doon kasi nag-move siya yung si taga Eastern Visayas. Sino ba 'yon? Oo, tapos nag-move siya, nagsalita si Wilbert Lee. Oo, si Dasa.
nagsalita si Wilbert Lee. Tapos sinabi nung nag-preside, si Prasco, na wala daw siyang narinig na nag-oppose doon sa ano. Sabi ko, ang lina naman nun na merong pumalag. Tapos binilisan ng pagsasalita, naging rapper si ano doon, si Congresswoman Garin. Tapos ayun na, sabi ko, ano na nangyari dito? Tapos ang pinaka-latest ngayon na Prof, tinanggalan ng komite si Congressman Rodante Marcoleta, na kabilang din sa hinarangan na binax out nga siya. Nakita nga sa social media rin na binax outan siya kasi hindi pinapatanong. Alam mo, Admar, kung titingnan mo yung dating mga speakers, ang speaker kasi ang makanang chamber hindi mga matitigas na tao yun. Matigas in the sense na pag nag-rule, kino-consider na lahat. Ngayon, sa tingin ko, meron tayong House of Representatives na merong core group na nagdidikta kay Speaker. Si Speaker, kailangan balansehin kasi kung hindi niya babalansehin, baka maalis siya as Speaker. So, makikita mo yung dun sa panahon ni Speaker Joe De Venecia, yung Rainbow Coalition, yun, makwan rin yun. Pag nag-rule, pero siya ang nagdidikta. I mean, from Mitra to Joe De Venecia to Sonny Belmonte, respetadong mga taong naging speaker, to Manny Villar. Respetadong umangat. Ito kasi, naging speaker dahil pinsan siya ng Pangulo. Wala nang conflict of interest. Dati noon sa Kongreso, kung relative ka ng presidente, medyo nag-excuse ka para walang conflict of interest, may delikadesa. Pero ngayon, as is. Pero ang sense ko, merong click dyan sa Kongreso na dinidiktahan na si Speaker. Na, o sige, gagawin namin ito, maalis lang natin si Vice President. So, ang objective ng House of Representatives ngayon is to get rid of one person. Apparently, that person is the Vice President. You just cannot remove the Vice President. You can remove via impeachment. Pero anong kanilang charges? Na balitaan natin na habang palapit ng recess, nagmamadali. Meron daw form, meron sila daw ang magpa-file, meron na daw silang boto. So ang tanong ko, ba't hindi nyo final? Kasi wala silang smoking gun. At ang present nung malapit na mag-recess, kita mo ang timing ha, nag-present malapit na a day before the recess. Was it a day? O yesterday lang. Di ba yesterday was the last day? Present si Glomer as a star witness. Maling-mali naman yun dahil nag-due diligence sana ang committee ni Chua. Sino ba si Undersecretary Glomercado? Para makita nyo, kasi napakahalaga may akusasyon siya sa Vice Presidente. Ang napakahalaga doon, kung ikaw ay mag-a-accuse, ano ba ang iyong personalidad? Ikaw ba talaga'y malinis? Wala bang mga kasong nakafile sa iyo? 'Di ba? Hindi ka ba naalis sa mga ahensya na pinanggalingan mo in those 40 years? Yun ay napakahalaga kasi it brings back to the personality of their star witness. At kung titingnan mo yung si Glomer, nagtrabaho rin yan kay PRRD. Nasa CABSEC yan. So, na tao ni Jun Evasco. So, di ba, parang marami pang dapat malaman ang publiko dyan sa taong yan. Pero, makikita natin, Admar, may vice presidente tayo dahil abogada na talagang dokumentado. Hindi siya nagsasabi na, eto, proof ko sa iyo. Hindi. Pinakita ang sulat, pinakita ang itemized costing ng project na yun na hinihingi doon sa private sector. Sinabi niya na yung isang teaching personal position na ilagay sa non-teaching. Tapos of late, itong sagot niya, sinabi niya na
naninirang puri sa mga kasamahan niya. So, alam mo na, in all this, makikita natin si BP Sara napaka-cool, napaka-compose, kasi wala talaga siyang ginagawang mali. Kung sa paningin ng ibang tao, mali yung i-implement mo yung pondo mo for 11 days, then so be it. Hindi naman siya nagsasabi na ako ang paniwalaan nyo. Pinipresent lang niya, ito yung facts. Na kung titingnan mo naman sa House of Representatives, puros insinuations, puros speculations, puros innuendos. Paano naman yan magiging charges for the impeachment complaint? Opo. Prof, yung ginagawan siya ng mali, halimbawa yung pagpunta niya sa Bicol, sabi ko nga, di ba hindi pa ba sapat yung mga liham? Meron na palang advance na liham siya. Yung una, liham niya na hindi, yun nga, hindi, iginiit na niya. Naging consistent siya, prof, na hindi na niya dedepensahan, pinauubayan niya. Nag-message din siya kay Adjong, no? Na ganito, ganyan. Hindi ko na dedepensahan, pinauubaya ko na. Tapos doon din sa hearing, ulit, 'di ba? Nagbanggit na naman siya. Nung una nga hindi na nga siya pinasumpa, tapos pinaalis na rin siya. Nagbigay na naman siya ng 4 na kadahilanan bakit hindi siya. Kumbaga, lahat ng courtesy ginawa na po ni BP Sara, pero yung ginawan siya ng issue na nandun siya sa isang isla na umalis pala siya doon umagang-umaga, ginawa ng issue. Oo, Admar, alam mo, kailangan natin sabihin sa taong bayan, hindi ho yun, yung pagpunta niya sa Peña Francia, isang desisyon na ginagawa individual. So pumunta siya doon, nagkataon na meron yung pinuntahan niyang eskwelahan dyan, parte yan ng last mile eh. Meron siya kasing yun nga yung problema, hindi sinasabi ni BP. Meron siyang listahan ng mga eskwelahan na nasa dulong-dulo. Bago ka makarating doon, putik, tubig, mountain range. Pero pumunta siya doon dahil gusto niyang makita ano ba hitsura ng eskwelahan. Kailangan bang paltan yung eskwelahan? Paano ang mga bata nakakarating doon? Kaya yung pinuntahan niya dyan sa Katarman doon sa Kamsur, napakahirap naman na mag-plastic ka, hindi ka magbi-beach. Pero 6:30 ng umaga siya umalis doon. Pangalawa, tama ka, nagpadala ng sulat. Paano lumabas yung 17 hours kaming pinaghintay ng Vice Presidente? Yung sulat nasa inyo na eh. So makikita mo, pinupolitika, 'di ba? Pinupolitika. Kaya nga ang parating ang parating tanong, ano ba yung end goal? Ang end goal talagang alsin siya. Ang problema, wala silang magamit na pang-alis. Okay. Huling topic na lang po, ma'am. Kasi next week na ba? Or sa unang next week na yung filing ng COC, no? Marami na tayong narinig itong mga laban dati sa Marcoses, kakampi na ngayon. Tapos meron na silang slate, merong hindi sumipot doon sa declaration kung sino yung kanilang pampato. Mula sa iba't ibang mula sa iba't ibang partido ito, nagkaroon sila ng koalisyon, yung administrasyon na pambato nila. And at the same time, ang dating administrasyon, yung PDP, meron silang at least 3 pa yung nababanggit. At saka ano po yung nakikita nyo dito, ma'am? Regular to na meron talaga. Pero nagtataka ka ba kung sino yung kanilang mga manok? Kasi halimbawa, ganito, si dating senador, boxing champ, si Manny Pacquiao, noon talagang isa sa mga kritiko, bigla naging manok, 'di ba? ng kasukuyang administrasyon. Ano po yung dapat na makita dito ng taong bayan? Admar, ang pagsali mo kasi sa admin slate is a function of 2 things. The network and the funds.
dito sa Bagong Bayan, Bagong Alyansa, it's a coalition composed of 5 political parties. Malakas. Malakas yung 5 political parties na yon. Malakas dahil may network ang administrasyon, malakas dahil may pondo, no? Ang nakikita ko lamang diyan ay ang kaguluhan sa baba. Oo, magfa-file ka ng certificate of candidacy mo na nakasama ka sa alyansa. Paano ka sa baba? Saan kang stage tatayo? Coalition kayo. Wala na rin yung equity of the incumbent. So kung ikaw ay lakas, na supposedly yan ang pinakamarami, walang equity of the incumbent. Kasi yung Partido Federal, napakaliit lamang noon. Supposedly, ang Partido Federal ay ang pang-local at ang lakas ay ang congressional. Pero dahil nagsama-sama na ang NUP, ang NPC, ang NP, magkakagulo sila sa baba. Yan yung una. Pangalawa, magkakagulo sila sa sino ba ang predominant majority. Si lakas dapat yon. Pero dahil sa coalition, nangyari yan sa atin noong 2007 eh. So, may problema rin doon. Pangatlo, doon naman sa PDP, ang balita ko may 4 na parties na kasama dyan sa coalition. Ang nagpangalan pa lang naman ay ang PDP. So ang reforma na andyan, we have until the 28th for the conventions, the party nominations to be announced. So meron pa yung Partido Demokrasya ng kay Belica, meron pa yung sa MEC, NEC something, yung original ng Partido Federal. Oo, yan. So, sa tingin ko may mga surprises pa. At ang pangatlong kailangan tingnan are the independents. Kasi ang pagkakaalam ko, may 2 nabubuong independent na tatakbo at gusto nilang maging independent kasi ayaw nilang pumagitna sa awayan ng Marcos at Duterte. So, tingnan natin by October 1 kung sino yung, at lalo na sa October 8, last day, kasi walang substitution, no? Bagong desisyon ng COMELEC. So, tingnan natin kung sino magfa-file. Crucial yon dahil makikita mo ano ang latag ng oposisyon, sino ang talagang oposisyon, ano ang latag niyan, at dito nakita na natin sa administrasyon kung sino. The mere presence of so many governors there already shows that they're flexing their muscles. Pero alam mo, Admar, iba ang ground game eh. So, powerful kayo, 5 partido, pero kailangan mong tahiin yung 5 partido. Sa PDP, light sila dahil tatatlo lang, pero pag nagsama yung Duterte, ano ang impact nun? Tatandaan natin, nanggaling tayo sa 2022 na unity team, pero ngayon magkahiwalay na yon. Ang number 1 na senador ay si Robin Padilla. Kahit na anong sabihin ng iba kay Robin Padilla, ang suma total nun siya ang number 1. At kung titingnan mo 2016 si PRRD, 2019 2 slate, yung isang slate handled by Mayor Sara, yung isang slate nakakaunti lang handled by the father. Dumating ang 2022, nag-end si PRRD na napakataas in history ng approval ratings niya, no? At trust. So, magagamit ba yon? Bakit ko tinatanong? Kasi nung dumating ang 2022, ang anak niya naging vice presidente. At si Robin Padilla na isiningit lamang ni Mayor Sara as number 12. Pinag-awayan yan ang number 1. So, kung titingnan mo, asan ang suporta ng taong bayan na andon sa hindi administrasyon. Ngayon, ang tanong natin, dito ba sa administrasyon? Kasi kung titingnan mo ang Marcos base, nung tumakbo si Senator Marcos, 11 million sa Senado. Nung tumakbo as Vice President, 13 million, natalo siya. Nung tumakbo, magkasama sila ni
Mayor Sara Duterte, naging 31 million. Huwag na natin pag-usapan yung dayaan o ano. Can the 31 million be translated as the source of yung voter base nitong administrasyon na ito? Kasi walang contribution si Speaker. Dahil si Speaker district representative. So, ang siguro yung mga ayuda na naibigay, di ba? Pero talagang malilimit ito sa Marcos na Pangulo, Vice Presidente kung siya ay mag-e-engage. Kung hindi siya mag-e-engage, nandun yung tatay. Imagine mo, Admar, kung nagsama ang Duterte sa campaign ng 2025. Malakas siya. Nakikita mo rin ba yung possible na masamang epekto once na na-endorso ka ng kasalukuyang administrasyon? Maaari ba na meron kang makita dyan? Kasi ito yung mga pambato, baka gamitin na naman ito na ganito, ganyan. Yung mga ganon. Nakikita ko yan na humihina kasi ang poder ng administrasyon at lumalaki yung pumupunta sa neutral. So ang labanan sa midterm, mape-persuade ko ba yung neutral na bumoto sa oposisyon? Sino yung oposisyon? Somebody has to claim sino ba yung oposisyon. O makakakuha ako doon sa aking neutral na mape-persuade kong pumunta dito sa Marcos administration. Again, ang hindi ibig sabihin kung may pondo silang pang-ayuda, ang tao boboto sa kanila. Bakit? Yun ang problema ng ayuda. Hindi pa nga eleksyon, nakakatanggap ako ng 10,000. Doon sa mga vote buying na nagsasabi, hindi, kaya yan. Ngayon ng eleksyon, pag binigyan kayo ng 1,000, sa tingin ko, dahil enough nyo sa ayuda, magbubumerang ho yan. At ang sense ko, ang taong bayan galit. So, saan pupunta yung galit na botante? Yun ang napakahalaga dito sa 2025. Kung maalala nyo po noong panahon, yung naging 8 diretso, di ba? May naging pambato ang Dilaw, no? Kasi nga dahil sa masama yung talagang nakita ng taong bayan, kaya nga naging 8 diretso, di ba? Kumbaga after nun, nagkanya-kanya na sila. Nag-iba na sila ng kulay, no? Yung dating Dilaw, gumamit na ng puti, at yung iba naman naging independent, pero hindi mo pa rin maisasantabi na minsan silang naging Dilaw. Kumbaga, ang taong bayan alam na kumbaga natag na siya as ganito siya, kabilang siya dito. So maaring maging ganito rin ang sapitin sa 2025 elections na ito yung mga inendorso ng 'di ba? Alam mo ba, noong 2019 ba 'yun? Ito yung inendorso ng Dilaw, tatandaan ko na ito. So after nung gano'n na pangyayari, nag-iba na sila ng kulay, 'di ba? Kasi nga hindi na sila nakakapasok, no? Maaring ganito rin yung mangyari sa administration slate. Oo. Admar, potential 'yan. Kasi nangyari yung 8 diretso, midterm yan under ni PRRD. So, ano yung ginawa nila? Bakit nagkaganon? At ang isa pang napakahalaga doon, may coattail ba? Sa mga political management, yung coattail, mahaba ba at pwede mong sabitan para ma-convert yung slate mo? Si PRRD na-prove na niya yon. Ito ngayon ang challenge kay BBM. May coattail ka ba na kaya mong ipanalo yung 12? Kaya kung titingnan mo, karamihan ng re-electionist na sa kanya Kasi wala siyang coattail. Pero lumalakas yung kanyang slate dahil individually malalakas yung mga kandidato niya. So, ang tatanong lang natin maaapektuhan ba sila ng budol? It's a campaign. Merong mga tao na sinasabi tigil na ang budol, wag pa budol. And that is a very, very top of mind
ng mga botante. Pag tinanong mo, ano ba ang hinahanap mo? Alam mo, dun sa ilalabas naming survey sa September 30, ang nagiging issue ngayon, ang number one issue ngayon is corruption. Nagulat ako doon dahil dati consistently economics. Mhm. Tsaka nung 2019 pala, no, balikan ko lang yung nabanggit mo kanina. Ito ang karamihan pala sa mga nanalo na senador inendorso ni BP Sara under hugpong ng Pagbabago Alliance. That's right. So ilan sila na tumatakbo ngayon? At saka ang titingnan mo diyan, yung tinatawag sa aming industry na sino ba yung tracer candidate? Ang tracer candidate ng 2019 si Senator Bongo. So coming from nowhere, totally Pangatlo siya last time. 20.6 so that million. shows the strength of the incumbent, that he was able to make an ordinary person totally outside win. Ngayon, si Vice Presidente, sino ang tracer candidate niya? Si Robin Padilla, nag-number 1. So, kung titingnan mo, labanan talaga sa politika, sa brand saliency, sa ability to convert votes on the ground. Kahit sa tingin ko kulang ang pondo at limited ang network, sanay naman yung si PRRD na walang pondo and come from behind. So kung titingnan mo yon, may makikita tayong dalawang klaseng playbook. Yung playbook na run by money and machinery versus the playbook na hindi money and machinery ang tinitingnan. Siguro sa bilang panghuli na lang, Prof. Malu, ano ba ang maipapayo mo sa ating mga kababayan? Kasi nga, malalaman na nila kung sino yung mga tatakbo sa mga susunod na araw, susunod na linggo. Paano kaya ang dapat na maging pagtimbang, paghimay nila, pagbalanse para makatulong talaga sa kanila ng lubos? Kasi minsan, kaya nga mo iboboto yung isang individual kasi gusto mo na makatulong, pero imbis na makatulong, minsan walang paninindigan, nagiging puppet, yung mga ganun na Prof. Malu. Siguro, Admar, dun sa mga registered na voters, tandaan po natin saan tayo nanggaling. Yung budol, napakahalaga. Tayo po ba ay magpapabudol? Pangalawa, yun hong mga re-electionist at balik senador, kilala na ho ninyo yung mga yan. Nasukat nyo na. Iboboto nyo ho ba uli? O pagbibigyan nyo yung mga baguhan? O pagbibigyan nyo yung lumalaban para sa inyo? Kasi ang tinitingnan ng botante, ano yung nagawa? Diba? Ano yung nagawa? Ano yung naitulong? At naramdaman pa sila? Ngayon, kung yun ho ang husgahan ninyo, yun ang barometro ninyo, kailangan nyo hong pag-aralan talaga sino-sino yung mga magkakaibang slate at isipin nyo, lalo na sa Senado, kailangan ho natin ng mga independent-minded sa Senado kasi napakahalaga po ng chamber na yan. Yan ho usually nagko-correct ng pagkakamali na nagagawa sa House of Representatives. So, napakahalaga po niyan. Ngayon, pagdating naman sa House, tingnan nyo ho yung inyong mga district congressman. Sila ho ba ay biglang yumaman? Sila ho ba ay nag-iba ang ugali? Sila ho ba marami ng karangyaan na napapakita sa inyo? Pag ganun po, kahit sabihin na natin sila ba ay kontratista ng mga projects, malalaman po nyo yan dahil nasa komunidad kayo. Kung yun po ay yes sa apat na yon, mag-isip po kayo, sino ang inyong ipapalit doon? Dahil ang kailangan po natin, public servant, hindi nagpapayaman, hindi nambubudol, nagtatrabaho para sa inyo. Baka kasi maligaw din sila, ma'am, kasi maraming proyekto si congressman. Dapat tingnan nyo rin, biglang yumaman si congressman. Baka mas malaki yung kuha niya. Tama si Admar, no? Katulad ng parating sinasabi ng mayor ng Baguio. 40% ang nawawala. 40 na ho. Dati ho, nung panahon ko, nung nandun ako, 20
lang. Ngayon 40%. So kung meron kayo nakikitang mga kayang sira-sira o sinisira sa panahon ng eleksyon, tingnan nyo po dahil 3 taon po yan na ating magiging kasama sa ating bansa, yung sa House of Representatives, at 6 na taon ho sa Senado. Napakahalaga ho dahil isipin natin ang ating kinabukasan, hindi lang po ang bulsa.